Tila hindi narinig ni Kevin ang sinabi sa kanya na kanyang assistant dahil nakalubog pa rin siya sa malalim na pagmumuni-muni. Anong meron? Bumalik si Kevin sa realidad dahil napansin niyang may sasabihin ito sa kanya. Magsasalita na sana ang assistant nang biglang may pumasok sa emergency room. Napapikit si Kevin sa gulat nang makita kung sino ang pumasok. Lumapit si Gary sa mesa. Agad na tumulo ang luha nang makita ang katawan ni Ara at galit na pinandilatan si Kevin bago marahang tinakpan ng puting tela ang katawan ni Ara. Nasiyahan ka ba sa kinalabasan na ito? Sarkastikong sabi ni Gary habang matalim na nakatingin kay Kevin. Baka sa mukha niya ang hinanakit at galit. Mariing ikinuyom ni Kevin ang kanyang mga kamao. Kitang-kita ang pagpintig ng kanyang mga ugat. Nagtama ang mga mata ng dalawang lalaki sa isang matindi at tensyonadong sandali. Si Gary ang unang nagbasag ng katahimikan. Nag-alok ako sa kanya ng pera, ngunit ayaw niya ng kahit isang sentimo. Kahit sa pinakamahirap at desperado niyang mga panahon, hindi niya tinanggap ang tulong ko. Sabi ni Gary habang nandidilat ang mga mata kay Kevin at bahagyang ngumisi. Ngunit paano mo siya tinrato? Pinaulanan mo siya ng malulupit na salita. Pinahirapan mo siya, hinamak, at hindi inintindi. Kevin Harris, hindi ka karapat-dapat tawaging lalaki. Ang bawat salita ni Gary ay may dalang galit. Alam mo ba kung gaano kanya minahal? 3 taon ko siyang sinuyo, pero nakita ko ang laman ng puso niya. Ngunit nanatili kang matigas. Hindi mo deserve ang pagmamahal niya. Tiniis ni Kevin ang mga akusasyon ni Gary. Pinigilan niya ang anumang pagtanggi. Kinailangan niya ng pera para sa kapakanan ng kanyang ina. Ngunit hindi mo siya naiintindihan. Hindi ka nakikinig sa mga sinasabi niya. Sa tingin mo karapat-dapat ka bang tawaging lalaki? Ngumisi si Gary, habang si Kevin naman ay nilalamon ng sobrang guilt. I'm sorry, Ara. Nagkamali ako. Kasalanan ko lahat. Walang humpay ang paghingi ng tawad ni Kevin sa loob ng kanyang puso. Iyon ang unang pagkakataon na tunay niyang napagtanto na tama si Gary. Talagang hindi siya karapat-dapat tawaging lalaki. Anong nangyayari? Isang boses ang narinig mula sa likuran. Napatingin si Kevin sa pinto. Nakatanggap ng balita si Lolo Agustin na dinala si Ara sa ospital. Sa pag-aakalang nawala na naman ito ng malay. Gayunpaman, nang sandaling pumasok siya sa emergency room, bumagsak ang kanyang tingin sa isang nakatakip na katawan na nakahiga sa operating table. Sandaling natigilan si Lolo Agustin bago itinuon ang atensyon kay Kevin. Puno ng pagtatanong ang mga mata niya. Lolo, patay na si Ara. Nanginginig ang boses ni Kevin. Bakas sa mukha niya ang lungkot at panghihinayang. Bumuntong hininga si Lolo Agustin nang marinig ang mga salitang iyon. Si Ara ang pinahintulutan niyang pakasalan ni Kevin at apo ito ng matalik niyang kaibigan. Sa kabila ng mga kabiguan na naidulot ni Ara sa nakaraan, nananatili pa rin ang bakas ng damdamin. Lolo, nung bata pa ako, nagpa-kidney transplant ba ako? Tanong ni Kevin na naghahanap ng sagot. Agad na naunawaan ng matanda na tiyak na may natuklasan si Kevin. Nag-alinlangan siyang sulyapan ng apo bago tuluyang tumango. Paano mo ito nalaman? Kasi si Ara ang walang pag-iimbot na nag-donate sa akin ng kidney. Parang biglang naubos ang lakas ng tono ng salita niya. Hindi. Agad itong itinanggi ng matanda nang hindi nag-iisip. Oo, kailangan mo ng kidney transplant. At matagal na kami naghahanap ng angkop na kapareha. Ngunit may higit pa sa bagay na ito. Biglang huminto si Lolo Agustin nang bigla niyang napagtanto na nakatitig sa kanya si Kevin. Naunawaan niya na maaaring hindi alam ng kanyang apo ang totoong mga pangyayari sa nakaraan. Anong dahilan, Kevin? Bakit ka napunta sa ganoong haka-haka? Nangangailangan pa si Lolo Agustin ng ebidensya
para makumbinsi. Kung hindi, ang sagot na ito lamang ang magpapabigat sa kanya ng panghabang buhay na panghihinaya. Tahimik na tumango si Kevin at agad na iniabot ng assistant ang mga dokumento kay Lolo Agustin. Sa isang sulyap lang ay nahanap na ni Lolo Agustin ang kanyang sagot. Hindi ko ma-imagine na aabot sa ganito. Ang gulat na ekspresyon ni Lolo Agustin ay nagpalito kay Kevin. Ano ang totoong sitwasyon noon? Noong oras na yun, kailangan mo ng agarang operasyon. Ngunit wala kaming mahanap na angkop na donor. Ang lolo ni Ara ay matalik kong kaibigan. Sa loob ng maraming taon, nang malaman niya ang tungkol sa bagay na ito, nagbolontaryo siyang tumulong. At kalaunan ay ipinaalam sa akin na may nakitang angkop na pinagmumula ng bato. Mabagal ang mga salita ni Lolo Agustin. Hiniling din niya sa akin na panatilihin itong sikreto. Tinapunan niya ng matalim na tingin ang walang buhay na katawan sa operating table at tumindi ang kanyang kalungkutan. Bakit itinago mo sa akin ang katotohanan at sinabi mo itong appendectomy? Ang panlilin lang na ito ang humadlang sa kanya na malaman na si Ara ang nagligtas sa kanya. Kevin, noong mga oras na yon, ipinaalam din sa akin ng lolo ni Ara na maliit ang tsansa na mabuhay ang batang babae na nag-donate ng kidney sa'yo. Natakot ako na kapag nalaman mo, bibigat ang iyong pag-iisip. Kaya sinabihan ko ang lahat na sabihin sa'yo na isa itong appendectomy. Nagsimulang questionin ni Lolo Agustin kung tama ba ang ginawa niyang desisyon noon. Ang katotohanan ay hindi inaasahan. Isang malalim na senyales ang binitawan ni Lolo Agustin. Tunay niyang napagtanto ang katapatan ng dati niyang kaibigan. Arturo, natatakot ako na hindi kita mababayaran sa iyong walang hanggang kabutihan. Halos mabulunan si Agustin sa kanyang mga sinabi. Nanginginig ang kanyang boses. Lolo, so ito ang totoo, hindi ba? Ang sakit na tumutusok ay naging sanhi ng bahagyang panginginig ng mga kamay ni Kevin. Ako rin ay nagtataka. Lumalabas na ang apo ni Arturo ay nag-donate ng kidney noon. Saglit na nag-isip si Lolo Agustin. Wala bang alam si Ara dito? Naalala ni Kevin na nang matuklasan ni Ara na iisa lang ang kidney nito, nagpahayag din ito ng labis na pagtataka. Hindi niya alam. Naniniwala siya na sumailalim siya sa appendectomy. Paliwanag ni Kevin, tila humihina ang kanyang lakas sa bawat sandali na lumilipas. Nagkaroon tayo ng misunderstanding, Ara. Dahang-dahang ipinahayag ni Lolo Agustin ang kanyang mga haka-haka. Napagtanto na marahil ang lahat ay hindi tulad na kanilang iniisip. Pilit na ngumiti si Kevin at nag-alinlangan bago tumango. Naalala niya ang sakit ni Ara, ang huling tawag at ang mga salitang binitawan nito. Medyo natulala ang ekspresyon ni Kevin. Para bang pinaglaruan siya ng tadhana at malamang nagugugulin niya ang kanyang buhay sa pagsisikap na ayusin ang pagkakamaling ito. Palibhasay na bigla sa napakaraming masalimuot na emosyon. Si Kevin ay napaatras ng 2 hakbang. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. Gustong humakbang ng assistant at mag-alok ng tulong. Ngunit kinawayan siya ni Kevin. Itinuturing ni Kevin ang sarili bilang tagapagmana ng pamilya Harris na nanguna sa Harris Corporation tungo sa higit pang tagumpay. Ngayon ay nabasag sa lupa ang kanyang pride dahil kinasusuklaman niya ang sarili niyang pagkabulag sa pagmamahal ni Ara. Ilang beses siyang huminga ng malalim, gumawa ng matinding pagsisikap upang mapanatiling kalmado. Nang mapagmasdan ang lahat, huminga ng malalim si Gary at nilampasan si Kevin. Samantala, si Kevin ay nananatili sa pagkondena sa sarili. Hindi niya magawang ilabas ang sarili mula dito. Matapos malaman ni Lolo Agustin ang katotohanan, ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagdesisyon. Ipinahanap ni Lolo Agustin sa kanyang mga tauhan ang ina ni Ara, ngunit walang resulta sa kanilang mga pagsisikap. Pagkalipas ng ilang araw,
Isang nagbabantang ulap ang nakasabit sa kalangitan. At ang araw na ito ay ang libing ni Ara. Noong nabubuhay pa ito, kokonti lamang ang totoong kaibigan nito. Kaya kokonti lang ang dumalo sa libing nito ngayon. Ang ina ni Ara na si Valerie ay may seryosong ekspresyon. Ang tingin nito ay bakante na parang nawawala sa pag-iisip. Si Andrew Miller na may malungkot na ekspresyon ay lumapit sa kanyang ina. Nawalan siya ng kapatid at hindi niya kayang isipin na mawalan din siya ng ina. Masiguraduhin mo, aalisin ko na ang katotohanan sa likod ng bagay na ito. Hindi ko hahayaang manatiling misteryo ang pagkamatay ng kapatid ko. Hindi makapaniwala si Andrew. Nakikitili ni Ara ang sarili nitong buhay. Mas kilala niya ang kapatid niya higit sa sinuman. At kahit na naging mahirap ang buhay nito, hindi nito iisiping magpakamatay. Napatingin si Valerie sa kanyang anak. Nakaawang ang mga labi niya at tahimik na tumango bilang pagsang-ayon. Habang nag-uusap ang dalawa, lumapit si Gary sa kanila. Mrs. Miller, ito na po ang abo ni Ara. Tila ang pagkamatay ni Ara ay nagdulot kay Gary na mukhang pagod na pagod. Ang boses niya ay may bahid ng pagod. Pinunasan ni Valerie ang kanyang mga luha. Tinakpan niya ang kanyang bibig upang pigilan ang mga hikbi. Sa pagmamasid sa eksena, mabilis na kumilos si Andrew upang hawakan ang abo ng kanyang kapatid. Ako na ang maghahawak. Pinilit ni Valerie na gawin ito ng personal. Gusto niyang siya ang humawak nito para kay Ara. Anong ginagawa mo dito? Matalim na tono ni Andrew sa bagong dating. Nakasuot si Kevin ng itim na suit at may hawak na isang bouquet ng kalyalili. Nag-isip si Andrew na itaboy ito. Ngunit marahan siyang hinila ng kanyang ina at pinigilan. Dumating si Kevin sa kalagitnaan ng seremonya ng libing. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan nang makita siya dahil alam na alam ng lahat ang relasyon nila ni Ara. Kinimkim ni Valerie ang nararamdamang galit kay Kevin na umabot sa puntong pangbabaliwala sa presensya nito. Lumapit si Kevin at inilapag ang mga bulaklak sa harap ng lapida. Nang makumpleto ang solemn na ritual, ibinaling ni Kevin ang atensyon kay Valerie. Naglakad siya palapit dito. Mama, pasensya na po. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niyang mama si Valerie mula noong kasal nila ni Ara. Noon pa man, ay hindi na niya gustong malaman ang tungkol kay Ara. Pati na rin ang pakikipag-usap sa ina nitong may sakit. Tumayo siya sa harap ni Valerie na parang isang gilting bata. Alam niyang hinding-hindi niya makukuha ang kapatawaran nito. Gayunpaman, hinangad niyang gumawa ng isang bagay upang mabayaran ang kanyang pagkakamali. Ngayon ay lubos siyang nagsisisi. Ang kanyang pagkakasala, kailanman ay hindi ganap na maaalis. Hindi nagtagal at inangat ni Valerie ang kanyang ulo. Namamaga ang kanyang mga mata. Bakas sa kanyang mga mata ang mantsa ng luha at nanginginig ang kanyang boses habang nagsasalita. Umalis ka na. Alam kong ayaw kang makita ni Ara. Muli niyang ibinaba ang kanyang ulo. Kumikislap ang kanyang mga mata na may bakas ng kalungkutan. Dapat siyang mag-ingat na huwag iparamdam sa lalaking ito ang anuman. Hindi sumuko si Kevin. Sa halip, ay nagpatuloy siya sa paghingi ng tawad kay Valerie. Umaasa siyang makukuha niya ang karapatang gumawa ng isang bagay para kay Ara. Ma, wala na po si Ara. Hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo simula ngayon. Maingat na sabi ni Kevin. Puno ng pangamba ang puso niya. Natatakot siya sa pagtanggi ni Valerie. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ang pangangalaga mo. Malamig na tanggi ni Valerie. Hindi niya nakakalimutan kung paano inutusan ni Kevin ang ospital na paalisin siya. I'm sorry, Mama. Alam kong mali ako. Napagtanto ko na ang aking mga pagkakamali. Ang pagkawala ng taong pinakanagmamahal sa akin sa mundong ito. Nilamon ng matinding panghihinayang ang puso ni Kevin. Nakaramdam siya ng napakalaking kawalan.
Nawalan siya ng isang taong pinakamahalaga. Lalong dumilim ang langit at pinalamutian ang makapal na ulap. Ngayon ay umaalingaw ang kulob at bumuhos ang malakas na ulan. Minahal ka niya sa loob ng maraming taon. Ngunit ano ang ginawa mo? Walang humpay na pinahirapan mo siya. Maluhaluhang sabi ni Valerie. Ang kanyang mga salita ay sumasabay sa kanyang mga luha. Napakabuting babae ni Ara. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng pera. Isinuko niya ang kanyang sarili para sa pagpapagamot sa akin. Ngayong patay na siya, hindi ka na niya guguluhin. Masaya ka na ba, Kevin? Sinalubong ni Valerie ang mapait na tingin ni Kevin. Ang puso niya ay nag-aapoy sa hinanakit. Thank you guys for listening and watching. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes.